Mga bro, ramdam na ramdam ang epekto ng grounding ng FA-50 fleet. Lalo na pagdating sa operasyon sa West Philippine Sea, ang pagkawala ng ating light fighters sa himpapawid ay isang malaking setback. Ibig sabihin nito, kailangan ng Philippine Air Force, o PAF, ng mas diversified at mas matibay na fleet para hindi na maulit ang ganitong sitwasyon. At dahil dito, pumapasok na sa eksena ang mga posibleng alternatibo. May tatlong malalakas na contenders, ang Sub Gripen, Lockheed Martin F-16B Block 70-70 seconds, at maging second-hand F-16s. Ang tanong, alin ang pinakaangkop para sa atin? Hindi lang ito simpleng pagpili ng eroplano, kundi isang usapan ng strategic partnerships. Kung Gripen ang pipiliin natin, mas lalalim ang ugnayan natin sa Sweden, na maaaring magdala ng technology transfer, isang malaking bagay para sa ating sariling defense industry. Samantala, kung F-16B Block 70-70 seconds ang kukunin natin, mas titibay naman ang alyansa natin sa Amerika, isang mahalagang hakbang para sa regional security lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Pero mga bro, may isang interesting twist, ang second-hand F-16s. Sa halagang $15 million to $20 million bawat isa, mukhang magandang interim solution ito. Alam nating hindi ito kasing bago ng F-16B o Gripen, pero kung kaya nitong punan ang gap habang hinihintay ang ating mga modernong fighter jets, bakit hindi? Ang downside lang, syempre may edad na ang mga second-hand F-16s, kaya hindi maiiwasan ang maintenance issues. Pero kung maayos ang kondisyon at maipapadala agad, magiging malaking tulong ito para hindi mawala ng combat air patrol ang PAF sa kritikal na panahon. Sa madaling salita, panghabang buhay na solusyon ang F-16B o Gripen, pero pang-agarang lunas ang second-hand F-16s.